Saglit na po mga kapatid, hindi ko po makita yung sharing. Saglit na po. Ayan. Yan, nakita ko na. Amen. Amen. Kita nyo na po? Amen. Okay. Yeah, let's start po mga kapatid sa ating pong pag-aaral for today. Good morning po, JFCM North York. Good morning po sa ating lahat. And tulad nga po ng sabi kanina, this is very challenging to us ngayon dahil we are in our kanya-kanyang sariling mga bahay. So, ang request ko po is makinig po tayo tulad din po nung nandun tayo sa nagpe-face-to-face tayo. So, we need to listen to the Word of God as we are going to study our preaching for today. Amen? Amen. So, serving God wholeheartedly. So, yun po yung ating pag-aaralan for today na makita po natin doon sa last part ng Book of Joshua sa 24:14 to 15. In the last two Sundays, Elder Eric teach us about the God I know. At ang controlling question niya po doon is how we should know this God. No? So samahan lang po natin siya ng how should we know this God wholeheartedly. No? At si Micah po nung nakaraan, ang title niya is yung Joy in Suffering. Ang controlling question niya is how can we find joy in the midst of trials and suffering wholeheartedly. Samahan lang po natin siya. So bakit po wholeheartedly? Just because sa lahat po ng ating ginagawa to our God, only Him and ourselves know if we do it wholeheartedly. Amen? Hindi, although nakikita po ng marami yung ibang mga masisipag na kapatid o yung ibang mga hindi ganun kasisipag na kapatid, but only you and the Lord knows kung ang ginagawa natin is wholeheartedly or only heartedly. Kung tinatakal po natin yung mga ginagawa natin sa Lord, hindi po basta makikita ng kapatid yon. Nakikita yung kasipagan natin kung maaga tayo dumadating or even we are going to late na umuwi tayo. But Diyos lamang po at yung sarili natin ang nakakaalam kung ano yung ginagawa natin. Amen? Kaya pag-aralan na po natin, bigyan ko po kayo ng konting background sa atin pong pag-aaralan dito po sa Joshua. So Joshua led Israel in going to Canaan after 40 years in wilderness when Yahweh opened the gate going to Canaan and He put all the tribes living there including all the giants. So yung pong pagbiyahe from Egypt to Canaan, hindi po siya 40 years. I believe maybe it's just like 1 year at makakarating na sila doon. But Yahweh closed the gate na although nandun na sila before kaya lang because of a reason that they are not trusting Yahweh. So sinaran po ng Lord yun at tinuruan sila for 40 years doon sa wilderness. And after nga nun, when, as I said, when Yahweh opened the gates going to Canaan, He put all the tribes living there including the giants. No, marami pong mga giants noon. Doon nga po sila natakot nung nagpadala ng 12 tiktik. Only Joshua and Caleb ang naniwala, yung 10 po hindi. Kaya pinagtagal sila ng Lord for the next 40 years. Nagpaikot-ikot po sila doon. And then nung na-open so a total of 31 kings defeated by them, and they cannot do it if Yahweh is not with them. So in this scenario, Joshua is very old and he wants the Israelites to continue the trust and worship and serve Yahweh. Yun po yung gusto ng Diyos, serving Him wholeheartedly. So, ito po yung ating verse na pag-aaralan. So, babasahin ko na lang po. Hindi ko na po papabasa sa lahat. So, fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors. Worship them. Worship when they live beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates?
Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Amen. So how can we serve God wholeheartedly? No? First point po natin is discern God's goodness. Amen. Kailangan ma-discern daw natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Ano? So, Joshua had served Moses as an apprentice at the very start from Egypt. He witnessed all the plagues. Yung pong mga plagues na pinadala, ilan po lahat yun, no? 10 lahat yun. At yung pinakahuli is yung the death of Egypt's firstborn. So, the escape through the Red Sea, the bitter water of Mara, no? After po nung Red Sea, pagdating nila doon, pagkalampas nila, hindi sila makainom dahil walang tubig for 3 days. At pinakita sa kanila yung Mara doon pero mapait yung tubig. At pinatamis po ng Lord yun para sa kanila. No? So, na-witness ni Joshua yung manna and yung mga quail from heaven at marami pang iba. No? Joshua witnessed how good God is and protect them from Egypt going to Canaan. He knows why the disbelieving generation died and a new generation came to age. Yung po kasing mga kaidarin niya nung time na yon, namatay pong lahat doon sa within that 40 years. At alam ni Joshua yon, alam niya. Joshua knows the stiff-necked people. Yung pong Israel. Tinatawag po silang stiff-necked people eh. At kitang-kita po yun sa kanila kung mabasa po natin yung book of Exodus. Mabasa po natin kung gaano ka stiff-necked people ang Joshua, ang mga Israel. So that is why at his old age, no, matanda na po si Joshua diyan sa chapter 24, he wants the Israel to have a promise to Yahweh again and again. Because only him and Caleb, kasama po si Caleb na nakapasok, has the discernment to God's goodness to them, and he knows how rebellious is the Israelites to Yahweh. So, lahat po ng generation, tulad ng sabi ko kanina, originally from Egypt, namatay po lahat yun. So, bakit? Because of not trusting Yahweh. Hindi po sila nag-trust kay Yahweh na supposed to be yung biyahe nila is mas madali. But because of not trusting Yahweh, pinatagal sila doon ng almost 40 years. Not even Moses, no? He was just shown it to him, yung pong Canaan, and after that, he died. At dinatasan po si Joshua to lead Israel to fight all the tribes na nandun at ibinigay sa kanila yung lupain na yun dahil yun po yung pangako ni Yahweh sa kanila pong mga ninuno. Amen? So we have 4 subpoints from discern God's goodness. Una po is from worshiping idols to worshiping the true God. No? Basahin po natin. So, from worshiping idols to worshiping the true God, no? Joshua said to the people, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago, your ancestors, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River and they worship other gods." So, yung pong nung pinili po si Abraham para po sa magsimula ang lipi ng Israel, ano daw po ang ginagawa nila? They worship other gods. They worship other gods. Hindi po yung nanambahan sila sa Diyos, sa mga tunay na Diyos, but not to Yahweh. Amen? At nakikita po natin, "But I took your ancestors Abraham from the land beyond the Euphrates and led him into the land of Canaan." Inalis po siya doon. No? At from doon sa Ur of Chaldea, so tinawag si Abraham, sinama niya po pa yung kanya pong tatay, and then after that, no, tumagal pa po sila ng almost 13 years at tinawag po muli si Abraham nung pong namatay na si Terah, yung kanyang tatay, dahil siya na po yung Bet Abnon. Kasama niya po pa doon si Lot, although hindi po sinasabi ng Panginoon na isama si Lot, so kaya po nagkaroon ng problema after nun. But after nun, after 13 years, so nagpatuloy po si
Si Abraham, doon po sa katawagan na yon, and I gave him many descendants through his son Isaac. To Isaac gave Jacob and Esau. To Esau I gave the mountains of Seir, while Jacob and his children went down to Egypt. At yun nga po yung nangyari. So the Israelites stay in Egypt because of Joseph for almost 400 years. And then eto na po yung scenario ngayon. So but the thing is that we can see there, before they are idolaters, they worship other gods. But I took your ancestors Abraham from the land beyond the Euphrates and led him into the land of Canaan. So ganun po kabuti ang Lord. No? Kailangan niya pong agamitin ang Israel or si Abraham para po sa kanyang purpose. Para kanino? Para sa atin pa rin po yun. At alam po natin, after nung Tower of Babel, so nung pinagawa-hiwalay po yung mga nation, 70 nation in total, at binigay po yung pamamahala doon sa mga other gods. And kung nakaka-attend po tayo ng mga pag-aaral, we all know the purpose of the Lord to us. Amen? So, at makita po natin sa Colossians 1:12-14, always thanking the Father, He has enabled you to share in the inheritance that belong to His people who live in the light. For, basahin po natin kahit na po sa ating mga sarili lang, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased our freedom and forgave our sins. No? Lagi pong may kabayaran. No? Ang Panginoong Hesus po ang nagbayad para po sa ating kalayaan at para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Kung hindi po ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanya pong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan, lahat po tayo mapapahamak. Kaya nga po, we need to acknowledge, no? We need to discern the God goodness to us if we are going to imagine kung ano po yung buhay natin nun. But ngayon po, nandito tayo, He rescued us, no, from darkness, at ngayon po nandito tayo sa pangangalaga po ng ating Panginoong Jesus. So we need to discern yung pong kabutihan ng Lord. Kung dati po namumuhay tayo, no, worshiping idols, kung ano man po yung mga pinagkakaabalahan natin, kung noon ay meron mga idol sa buhay natin na hindi po natin maalis-alis, ano? Ngayon po, we are worshiping the true God. At kailangan makita po natin yun sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, number 2, so, how to discern God's goodness from bondage to freedom. No? Tuloy po natin. Ano? Sabi dito, so then I sent Moses and Aaron and I brought terrible plagues on Egypt. And afterward, I brought you out as a free people. No, kita po natin dito. Then I sent Moses. Sino po ang nag-send? Si Yahweh. And I brought terrible plagues on Egypt. Sino po ang nag-send ng mga plagues? Si Yahweh. And afterwards, I brought you out as a free people. That's why, sabi nga po ni Yahweh, ako yung naglabas sa inyo mula sa pagkaalipin dyan sa Ehipto. Ako. Sabi dun sa 6, but when your ancestors arrived at the Red Sea, the Egyptians chased you with chariots and charioteers. When your ancestors cried out to the Lord, I put darkness between you and the Egyptian. I brought the sea crashing down on the Egyptian, drowning them. With your very own eyes you see what I did. Then you live in the wilderness for many years. No, nakita po natin, Yahweh claimed that He, of course, He, kaya nga inari niya ang Israel na kanyang mga tao, na kanyang bansa. Kaya nga lagi alam natin na Yahweh is a jealous God kasi siya yung gumawa ng lahat para mailabas sila. Pagkatapos iba yung sasambahin nila. Kaya po ganun ka sabihin natin na hindi naman kaseloso, no? Kasi sinasabi natin na Yahweh is a jealous God. Dahil ganun niya po inaari ang Israel.
Ganun niya po inaari sa lahat ng kanyang mga ginawa. Ipinakita niya. Ipinakita niya from their very own eyes nang sa ganon is ma-realize ng mga Israel that He is their God. Kaya lahat ng mga himala, lahat ng mga imposible, ipinakita niya. But nakita po natin gaano ka-stiff-necked people ang Israel, that after that, nung iniwan lang sila ni Moses for just like 40 days, sumasamba na sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Siguro po sa buhay natin ngayon, kung makikita natin yung talagang himala, no? Yung mga himala sa buhay natin. So, makikita natin at maipapatunayan natin how God is good to us. At yun lang pong mga nangyayari sa buhay natin ngayon is himala na. Amen? Yung pong pagsasama-sama natin dito. Yung pong buhay na meron tayo. If we imagine kung ano po yung buhay natin nung nakaraan. Kung ano pong kapayapaan meron tayo. Yung pong kasiguraduhan na ligtas tayo. Himala na po yun ng Lord. And we need to discern that. Kung dati bandage tayo or aalipin tayo ng kasalanan, ngayon meron na tayong kalayaan. Kayang-kaya na nating labanan yung mga kasalanan. Dati, hindi natin nare-realize yung mga bagay na mali na ginagawa natin. Ngayon, marirealize na natin. Bakit? Because we have that freedom. We have the Lord in our heart. We have Jesus. We have the forgiveness. Everything we have. So we need to realize that. At kita-kita po natin yun. Amen? So, tuloy po natin, ano? Dito po sa Galatians, God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law so that He could adopt us as very own children. And because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Now you are no longer a slave, but God's own child. And since you are His child, God has made you His heir. No? Nakita po natin yung assurance po bilang mga anak ng Diyos. You are no longer a slave, but God's own child. Hindi na po tayo mga slave. No? Hindi na po tayo mga alipin kung ano man po yung mga umaalipin sa atin. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. At since tayo po ay mga anak ng Diyos, tagapagmana po tayo. Kung ano po yung mamanahin ng Panginoong Jesus mula sa ating Diyos, kasama niya po tayo. Bakit? Kasi po ay kasama po tayo nung tumanggap po tayo sa ating Panginoong Jesus, sumunod po tayo sa lahat po ng kanyang mga command, kasama po tayong magmamana ng kanyang karya. Amen? Amen. Sige po, diretso po tayo. Number 3 is from victims to victors. Tuloy po natin sa verse 8 to 12. Sabi dito, finally, I brought you into the land of the Amorites on the east side of the Jordan. They fought against you, but, as I said again, I destroyed them before you. I gave you victory over them, and you took possession of their land. Then Balak, son of Zippor, king of Moab, started a war against you. He summoned Balaam, son of Beor, to curse you, but I would not listen to him. Instead, I made Balaam bless you, and so I rescued you from Balak. Alam niyo po, ang Israel, inilagay sila ni Yahweh doon sa lugar which is vulnerable sa lahat po ng mga tribo na nakapaligid sa kanila. Anytime pwede silang sugurin, anytime pwede silang patayin. But those tribes na nakapaligid sa kanila, mas sila po pa yung naniniwala sa kapangyarihan ni Yahweh. Kaya nga po nung time na papasok sila ng Jericho, yung tiniktikan na nila yung Jericho, alam nila na nanginginig yung mga taga Jericho dahil alam na susugurin sila. Why? Because they believe in Yahweh. Although hindi nila Diyos si Yahweh, alam nila na yun ang Diyos ng Israel, but they believe in Yahweh dahil dun sa kapangyarihan niya. At nakakapagtaka, yung mismong mga Israel, hindi sila naniniwala. Although on time na yun, naniniwala sila dahil sumunod sila sa lahat ng mga instruction ni Yahweh sa pangunguna ni Joshua on that time, no? But may instances pa rin, kung matandaan nyo, yung sin of Achan, no, kaya sila natalo ng Ai because they not
fully follow the instruction. So alam niyo po yung istorya na yun. But on that time, ang Israel ay hindi naman po sila mga mandirigma nung time na yon. If we may kita po natin doon sa mga pelikula, mga payat sila, but I don't know kung gaano sila kapayat nung time na yon dahil mga alipin daw sila, no, alipin sila sa Egypt. But sabi dito, I destroyed them before you. I gave you victory over them and you took possession of their land. So wala po silang kakayahan. Hindi po nila magagawa yung mga bagay na yon kung hindi sa pamamagitan ni Yahweh. At sabi pa po doon, itutuloy natin, I gave you victory over them and I sent terror ahead of you to drive out the two kings of the Amorite. It was not your swords or bows that brought your victory. No? Hindi po yung inyong mga espada o yung inyong mga pana ang nagbigay sa inyo ng panalo o ng katagumpayan doon sa mga Amorites na yon. But who? I, Yahweh. I gave you victory over them. I sent terror ahead of you. So, yun po yung gusto ni Yahweh na makita yung kapangyarihan niya. Kaya nakalagay sila doon sa lugar na yun which is vulnerable. Gusto ni Yahweh na lagi silang nakasandig sa kanya. Yung Israel. Yun yung gusto niya. No? Gusto niya na laging nananalangin sa kanya. Gusto na laging tumatawag sa kanya. Gusto na lahat ng mga gagawin lahat ng mga plano ay sa kanya. Lagi siyang kasama. At dapat ganun din po tayo. No? Sa atin pong mga ginagawa, sa atin pong mga laban, no? Every day is a battle, ano? Sabi nga po dito sa 1 John 5:4-5, no? Basahin po natin, no? Sa atin pong mga sarili po. Every child of God defeats this evil world and we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Every day po, may laban. Every day sa ating mga trabaho, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pinanonood, sa ating mga pinagkakabalahan, laging may laban. Evil word. The word is evil, we know that. At napapagtagumpayan po natin yon, lahat po ng mga bagay na yon, sa pamagitan daw ng ating pananampalataya because of our faith. At sino daw po yung makakapanaig dito sa laban dito sa mundong na to? Only those who believe that Jesus is the Son of God. And if we don't believe that Jesus is the Son of God, hindi po tayo makakapanaig sa laban natin araw-araw sa buhay natin. Amen? Amen. Okay, so tuloy po tayo mga kapatid. So yung last point po natin dito, from lacking to gaining. Sabi po dito, I gave you land you had not worked on, and I gave you towns you did not build. The towns where you are now living, I gave you vineyards and olive groves for food, though you did not plant them. Noon pong, sa Kainaan po kasi, may mga nakatira na dyan. No? Hindi po yan parang bakante, pagkatapos pinapunta sila ng Lord doon. Hindi po. May mga nagpossess na po doon, yung mga Canaanites, no? Yung mga Jebusites, yung mga Amorites, marami na pong mga tribo na nandyan. But sabi nga ng Lord, yan yung pangako ko sa inyong mga ancestors, sa inyo yan. So kaya nga pagdating doon, giniyeran nila sa pangunguna ni Joshua yung mga nandun at itinaboy nila. At syempre, naiwan doon yung mga bahay, naiwan yung mga pananim. So, at sila yung nakirabang doon. No? I gave you land you had not worked. No? Hindi nyo pinagtrabahuhan yan, pero binigay ko sa inyo. Nung pinaalis nyo yung mga nandyan sa pamamagitan ko, sa pangunguna ko, ako nagpaalis doon. Ano? And I gave you towns you did not build. So may mga bahay na kayo dyan, titiran nyo na lang. At may mga pagkain na kayo dyan for food, although hindi kayo nagtanim. So how good is Yahweh to them? No? Makikita po natin na pagdating nila doon, andun na lahat. At nangyari po, doon hinati-hati na lang ni Joshua yung kalupaan doon sa bawat lahi ng Israel na mga kasama niya. Yung pong mga
henerasyon na kasama niya, pinaghati-hati na lang nila doon. Mabasa po natin yan from the book of Joshua, simula doon sa 1 hanggang po doon sa hanggang 2022. No? So, ganun po kabuti ang Panginoon. So, if we are struggling, in serving the Lord, let us remember how He has been good to us. No? So remember when we were all dead because of our transgressions, our sins, our iniquities. No? Tandaan po natin yan. Ano? Kung sa pagsiserve po sa Lord, no? Kung hindi pa po wholeheartedly yung atin pong mga ginagawa sa ating mga puso. No? Tandaan po natin kung paano niya tayo kinuha from that darkness. Nung pong sa ating mga kasalanan, no? Sa ating mga iniquities. No? Remember the moment when we accepted our Lord Jesus Christ. No? When we repented and walked away from all our sins. Tandaan po natin yan. And acknowledge today how good is our God today in our life. No? We need to discern God's goodness in our life. Kailangan ma-acknowledge po natin. Kailangan ma-realize po natin yung lagi ko pong sinasabi. At mamaya po sa pag-aaral po ng So, may kita po natin, turo po ni Pastor Ross doon sa mga students, no? Kung paanong ang turing na mga patay doon sa mga buhay na kaharap ni Pablo, pero tinuturing silang patay dahil sa kanilang mga kasalanan. No, mamaya malalaman niyo po yan, ituturo po yan ni Pastor Ross mamaya. So, this is what Joshua wants to see by the Israelites people. God did everything to them to show them to believe He is the God of their ancestors who took them out of slavery from Egypt. But the problem is, problema po kasi sa mga sa mga Israelites nung time na yon, it's easy to take them out from Egypt physically, mas madali po yon, than to take Egypt out from them. Kasi 400 years silang napatira doon eh. No? Kung almost 420 years, yung belief, custom, thinking, worshiping other gods, everything nasa kanila. Kaya nga every time na bumabiyahe sila, so they keep on murmuring. Lagi sila nagrereklamo kay Moses because dala-dala nila yung pagiging Egyptian. Sabi, mas gusto ko doon na lang kami, mas maigi pa doon, kahit inaalipin kami, mas okay kami doon. Ayaw nila. Kaya yung generation na yun, hindi sila nakarating ng Canaan. Amen? So we need to discern God's goodness to us. Amen po mga kapatid? Thumbs up nga? Okay. Sa tuloy po tayo. So how can we serve God wholeheartedly? Number 2 po, dedicate to be loyal to God. Dedicate to be loyal to God. So, sabi po sa Joshua 24:14, so fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worship when they live beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. So dalawa lang po siya, no? So dedicate to be loyal to God. Number 1, fear the Lord and put away your idols. So let's go po mga kapatid. So fear the Lord. So fear the Lord and serve Him wholeheartedly. No, yun po yung sinasabi dito. Karoon po tayo ng banal na pagkatakot kay Yahweh at pagsilbihan siya wholeheartedly. As I said before, ano man pong sipag nung mga nakikita natin sa mga kapatiran natin, although kasama po yun, only we or atin pong mga sarili, no, at si Yahweh ang nakakaalam kung ginagawa po natin talaga yung mga bagay na yung wholeheartedly. Or ginagawa lang po ba natin yon sa ating mga sarili or sa ating kasiyahan, ano? So yun po yung iwasan natin. Kaya po napaka-hirap sa atin, no? Kung isipin po natin na am I serving the Lord wholeheartedly? So we need to ask ourselves, Lord, ano pa ba yung dapat kong gawin to serve you? Kailangan pa po ba na magpakapuyat ako or kailangan ko bang
gumising ng maaga, kailangan ko bang ibigay ang lahat, or I need to do all things para sa iyo, Lord. No, hindi po. Hindi po lahat nung pag-serve na ginagawa natin or nakikita natin yung iba nagpe-preach, yung iba is maagang-maaga dumating, is ganun ba yung gusto nating gawin? Hindi po ang pagsiservice hindi lang po sa pagpe-preach, hindi lang po sa paglilid ng Bible study. Even po yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin, if we are going to do that wholeheartedly, it is for the Lord and we serve Him wholeheartedly. Basta alam po natin yon. No? Kahit po yung simpleng pagpupuna, simpleng pag-aayos, hindi man yung pag-aayos ni Ate Melay ng mga upuan, dahil si Ate Melay alam po saan naayusin yon. Hindi lang po yung maagang pagdating ng mga upuan, or hindi lang po yung mga late na pag-uwi ni Elder Eric, no? So hindi po yon. Although kasama po yon sa mga ginagawa natin. But the thing is, ano man po yung ginagawa natin, if it's tapat sa sarili natin, na wala tayong itinatago sa Diyos, ginagawa natin to ng buong puso, we serve Him, our God, wholeheartedly. At sino po yung nakakaalam? Tulad ng sabi ko kanina, ulit-ulitin ko, tayo lang po at ang Diyos. Ano man pong tingin natin sa kapatid, no? Na ginagawa yan. Hindi po natin alam, no? Only siya at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakapaghusga po tayo ng mga ginagawa ng mga kapatid, pero hanggang doon lang po tayo. Amen? At pangalawa po is put away your idols. No? So, sabi dito, put away forever the idols your ancestors worship. No, alam po natin na si Abraham is idolaters, no? Yung mga lahi niya, no? Yung simula po ng tao, no? Wala pa yung Israel, no? They are idolaters, no? So we need to determine to put away anything that keep us from focusing in serving God. We need to determine, kailangan makita natin. Many people say that it's impossible to us not to distract by other things, especially if you are living in this country. Sabi nila parang imposible na hindi ka madidistract doon sa pagsiserve sa Lord, lalo na especially kung nandito ka sa Canada. Why? Maraming mga trabaho, no? Maraming mga priorities, maraming mga ambitions, so marami tayong mga gusto na gawin. Gusto natin yung future natin is okay na okay. Gusto natin is everything. Gusto natin we need to mapasyalan doon sa mga bagay na gusto nating pasyalan. Yun yung mga gusto natin. So it is impossible ba to do serving the Lord wholeheartedly because of that? No. We need to determine ano man yung mga bagay na dapat nating bawasan or alisin. I'm not saying na hindi po tayo mamasyal. Excuse me po mga kapatid. No, hindi ko po sinasabi na hindi tayo pwedeng mamasyal, hindi tayo pwedeng magpahinga, no? Hindi po natin pwedeng gawin yung mga bagay na to or mga bagay na yan or magtrabaho tayo. Hindi ko po sinasabi yon. But the thing is, kung yung pong ating focus sa Lord, no, doon po sa ibang mga ginagawa natin ay sumusobra na para hindi tayo makapag-focus doon sa ginagawa natin. We need to think about it. Huwag po tayong sobra-sobrang mag-ambisyon. No, wag po tayong sobra-sobra na magtrabaho. Yung pong, alam niyo po yun, dahil kong sinasabi yan, sobra-sobrang pagtatrabaho. No? Yung pong sobra-sobrang pera, minsan hindi rin po tama yan. No? Minsan sa kasobrahan ng pera natin, ayaw na nating mabawasan. Minsan may mga kapatid na nangangailangan, may mga kapatid na dapat abutan kahit konti, minsan binubulag natin yung sarili natin. Bakit? Kasi sobra na yung pera natin, gusto pa nating sobrahan. Wag po tayo pabulag sa mga bagay na yon. Yes, dapat ba na maghanda tayo in the future? Yes, totoo po yan.
Kailangan isipin din po natin yung future natin. Kailangan po natin yun. But not to the extent na because of that future is mawawala yung focus natin in serving God. We are Christian mga kapatid, no? Mga Kristiyano po tayo na marami po tayong mga bagay na dapat gawin para sa Diyos. Yes, ligtas po tayo, pero yung pong kaligtasan na yun, is just only the, like the door na papasok tayo at makikita po natin marami pa pong mga bagay na dapat gawin para sa kaligtasan na yun. Ginagamit po tayo ng Diyos para po sa ibang mga tao, kamag-anak natin, kapatid, kaibigan, para din po sa kaligtasan na tinatamasa natin na maibahagi din po natin sa kanila. Huwag po tayong maging selfish. Kaya nga po mamaya, no, yung pag-aaral mamaya doon sa John 3, no, yung po yung kay Nicodemus, doon po sa mga magsoso at sa atin pong lahat. Dapat alam po natin na ilitan niya yun wholeheartedly. Yung pong alam po natin na ipaliwanag yon. Lalo po doon sa John 3:3, you must be born again. Kailangan pag may nakakausap tayo, meron tayong dumating yung pagkakataon na makapag-share tayo. Pagdating natin doon sa punto na yon, dapat alam natin ipaliwanag. Kasi po, I believe that John 3:3, no, simula po doon kay Nicodemus hanggang doon sa John 3:16, 18, and 19, may papaliwanag po natin siya ng ayos at alam po natin mula sa ating mga puso paano siya ipaliwanag. No? We can save people. Namaya po sa ano yan, sa Son ni Pastor Ross. Amen? No? So, ano sabi dito? So, tuloy po natin. Teka, nawala ko. Yan, sabi po ni Joshua, then Joshua warned the people, if you are not able to serve the Lord, for He is holy and jealous God, He will not forgive your rebellion and your sins. If you abandon the Lord and serve other gods, He will turn against you and destroy you, even though He has been so good to you. So, kilala po ni Joshua yung Israel. Sabi niya, if you are not able to serve the Lord, for He is holy and jealous God, He will not forgive your rebellion and your sins. Kilala na nila ang Lord eh. Alam nila yung kapangyarihan ng Lord eh. Pero sabi niya, binawarningan ko kayo. If you are not able to serve the Lord, mapahama kayo. Sabi niya, He will turn against you and destroy you, even though He has been so good to you. Amen? No? Pero po kasi ang Lord eh. At tulad nga po nung sabi ko kanina, so inaari niya na ang Israel ay kanyang mga tao, kaya ganun po niya kamahal ang Israel. Pero kung hindi niyo ako mamahalin or kung hindi kayo magiging akin, I will destroy you. At ginawa niya 'yon doon sa mga unang generation, yung mga disbelieving generation. Kaya nga po kasama ni Joshua dito yung next generation na nagkakaedad na rin. Na matanda na po si Joshua itong mga panahon na to. At mabasa niyo po to 24 after nun is namatay na siya. Amen? Okay, last point po tayo. How can we serve God wholeheartedly? So last point is decide to serve God. No? Ito po, dito po tayo mag-dwell more. No, decide to serve God. No? We need to decide. Kailangan mag-decision tayo. Ano ba yung gagawin natin? Ano? Sabi dito, but if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, or as for me and my house, we will serve the Lord. No? So, yan po. Familiar po kayo dyan? Are you familiar with the as for me and my house, we will serve the Lord sa Joshua 24:15? Marami po yan sa mga bahay-bahay natin. Ano? Meron pa tayo yan? Meron tayo yan. Meron sa baba. Sinasabit po yan. Ano? Nung pong time na minsan po nagkaroon kami ng pagkakataon with Pastor Ross na mamasyal somewhere else. Pasyal. Tapos nung pauwi na kami gabi, sabi ni Pastor Ross, Bible study tayo. Sabi ko nung time na yon, sabi ko, may Bible study pala. Kahit na anong verse na sabi sa akin ni Pastor, kahit na anong verse, kung ano yung paborito mong verse, pag-aralan natin.
So ito yung napili kong verse. O baka ito lang yung alam kong verse ng time na yun. Ano? Sabi ko, Pastor, ito po yung pag-aralan natin. As for me and my house, we will serve the Lord. And I don't know how I explain it. Hindi ko alam. Kasi maaaring my thinking was if you go to the church or if you do some things to the church, you serve the Lord. Kasama mo na yung pamilya mo, sama mo mag-asawa. So that's ganun kababaw yung thinking about sinabi dito ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. And we need to know exactly, pag sinabi natin yan sa ating mga pinto, binanggit natin yan sa ating mga sarili, as for me and my house, we will serve the Lord. We need to mean it. Tulad po ng pinag-aaralan natin ngayon. Hindi po siya basta simple lang na, basta napunta ako ng church. Basta medyo nag-ayos-ayos naman ako doon. Pinapagluto pa nga ako ni Ate Susan. No? Pag na-assign ako, I will serve the Lord. Kasama ko yung pamilya ko. Siya yung tagahalo. So, yeah, totoo po yun. Kasama po yun. But we need to learn more things kung bakit ito sinabi ni Joshua doon sa mga Israelites. No? Tuloy po tayo mga kapatid. So, if we decide to serve the Lord, we need to do the choice and the commitment. Amen? No? So, tingnan po natin. Sabi dito, yung choice. Sabi dito, but if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Medyo sarcastic po ito eh. Tingin ko po dito, inaangguluhan ko to sa pangyayari na to, medyo sarcastic po dito si Joshua, kung tama po yung iniisip ko eh. So, kaya sabi dito, but if you refuse to serve the Lord na alam nyo naman, kilala nyo, na nagpakita sa inyo ng kung gaano siya kabuti, then choose today whom you will serve. Mamili kayo kung sino yung gusto nyong paglingkuran. Yung bang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ancestors beyond the Euphrates? Or yung mga gods ba ng mga Amorites kung nasaan kayo ngayon? Mamili kayo. Namili kayo. Sabi niya doon. Pero anong sabi niya? Yung kinumit niya, yung sarili niya kasama yung pamilya niya. But as for me and my house and my family, we will serve the Lord. So, kaya kailangan tandaan po natin yan, no? Yung choice natin at saka yung commitment natin. Napakarami pong bagay na makakahadlang tulad po na sinabi ko kanina sa second point po natin, na makakahadlang sa mga ginagawa natin. But we need to choose, no? We need to do the commitment. Kung hindi po tayo mamimili, kung hindi po tayo magpapasya kung sino yung ating paglilingkuran, then mamili po tayo kung sino po yung ating paglilingkuran. Tandaan po natin, if we are not serving the Lord, no, we are serving other gods. Hindi po pwede na we serve the Lord and we serve other gods. We need to do the choice. Tulad po ng paulit-ulit na sinasabi ni Joshua doon sa Israelites. As I said before, alam ni Joshua how these people, no, kung gaano ka rebellious sila, kung gaano sila ka stiff-neck. Alam na alam ni Joshua from start to Egypt hanggang sa Canaan. That's why siya and Caleb ang may karapatang magsabi. May karapatan siya. Why? Because he witnessed everything. He witnessed the goodness of God. He witnessed the things that Yahweh did to them. And he witnessed gaano katigas ang ulo ng Israel. No? At tayo mga kapatid, minsan matigas din ang ulo natin. Alam na alam natin yung kabutihan ng Lord sa atin. Alam na alam natin yun eh. Pero minsan tinatalo tayo ng katigasan ng ulo natin. At alam po natin yan. No? Alam po natin sa ating mga sarili. Kailangan gawin yung bagay na to, medyo alanganin, Lord. Mamaya, or bukas, huwag po nating sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos na makapaglingkod, na matuto, na makapag-aral. No, ang JFCM po is napakaraming mga
pag-aaral na ibinibigay sa atin. At yun po yung kailangan nating ma-realize. Hindi po lahat ng mga sekta ng iglesia ay tinuturo yung mga bagay na dapat nating matutunan. Kung titingnan po natin kung gaano ka-dedicate yung ating mga pastor sa pangangaral, makikita po natin even yung mga kaliit-liitang bagay na itinuturo sa atin. If we realize that, na hindi po natin siya basta matututunan sa ating mga sariling pananaliksik, that we're not going to learn that sa pakikinig doon sa ibang mga preacher, but mayroon po natin yan sa pangangaral po ng JFCM. And we need to acknowledge that, we need to discern that. At pag naintindihan po natin yon, naintindihan po natin yung mga bagay na pinag-aaralan natin, makikita natin that we need to do the choice and commitment wholeheartedly sa ating Diyos. That's why, kahit na online tayo ngayon, naka-online tayo ngayon, nakikita natin yung kabutihan ng Lord sa atin. Kahit na hindi tayo lumabas ng bahay dahil may yelo, God is so good. No? Mahirap lumabas, mahirap bumiyahe, no? But still, God is so good to us. And we need to acknowledge that. Lagi po nating tatandaan na ating pong ay Diyos ay napakabuti sa atin. No, ulit-ulitin ko, nung tayo ay hindi pa mga mananampalataya, isipin natin yung mga, maalala natin yun, ano? Pinagsisihan natin yun. Pinagsisihan natin yun. At ngayon tayo bilang mga magkakapatid sa iglesia, nakita po natin yung kabutihan ng Lord sa atin. Amen? Amen. Okay, so, tapos na po tayo mga kapatid, no? Anong oras na ba? Okay. So, tuloy po tayo, no? Review po tayo. So, how can we serve God wholeheartedly? Basahin po natin ng sabay-sabay mula sa ating mga sariling mga bahay. Number 1 is discern God's goodness, no? Number 1, ano? Ma-discern po natin yung kabutihan ng Lord. Pangalawa, we need to be dedicate to be loyal to God. Maging loyal po tayo sa ating Diyos at ibigay po natin yung buong buhay po natin sa Kanya, no? So, pangatlo is decide to serve God. So, hindi po tayo magdidesisyon kung sino yung ating paglilingkuran. So, magdesisyon na po tayo ngayon kung sino. Amen? I-conclude po natin ito mga kapatid. No? So, the believer's true commitment is to serve God wholeheartedly. Yun po yung commitment natin sa Lord. No, yung commitment natin is to serve God wholeheartedly. God is a jealous God. We know that at the very start. Now, this is why we need to understand and serving Him is not just playing or testing Him. If we will be blessed if we do that. Ang ibig po sabihin dito, marami pong mga Kristiyano na nandun sa church. Nakikita parang natutuwa lang sila. Tumutugtog siya, marunong din naman akong tumugtog. So, masaya pala, no? Masaya pala pag tumugtog, masaya pala pag nagpapaawit. But sometimes parang nakikilaro lang siya, parang hindi naman totoo sa puso niya, no? Minsan akala nila yung pagpapaawit, it's just like may boses-boses ka lang is okay na. Although kasama po yun, no? Marunong ka lang tumugtog is okay na. Although kasama po yun, hindi ka naman po makakapunta sa harap kung hindi ka marunong tumugtog. Kasama po siya. Ang ibig ko sabihin dito, minsan po wala sa puso natin yung ginagawa natin. Minsan parang natutuwa lang tayo. O parang masarap mag-preach dun sa harap or exhort dun sa harap. Sabihin ko kay Elder Eric, ako yung assign mo ako dun sa tithes and offering. Tapos hindi ka naman pala nagta-tithes. Kasi pag nagsabi kay Elder Eric, exhort po ako sa tithing. Tanong sa'yo, nagta-tithes ka ba? Baka asipin lang natin, kaya ko ipaliwanag yan. Tapos hindi ka naman pala nagbibigay. Ibig sabihin, kung gano'n lang po yung thinking natin, magbago po tayo ng isip. Kung gano'n lang po yung thinking natin sa pagsaserve is, magbago po tayo ng isip. Isipin po natin yung tama. Minsan po, yung iba naman, nakikita natin, yung pamilya na yon is they are so blessed.
na napapagpala sila materially. Minsan, ganun yung isip ng iba. Sabi ko, ganun din gagawin ko. Serve din ako. Wholeheartedly. Tapos, bakit ganun? Kung kailan ako nag-serve, lalong bumagsak yung kung kailan ako nagbigay, lalong bumagsak yung akala ko ba, pagkakaroon ako ng ganito. Akala ko pag magsiserve ako, makukuha ko yung trabaho na gusto ko. Huwag na lang. Wala naman palang blessing. Ganun po kasi usually yung thinking nung iba. No? Hindi po lahat. Wala po sa JF nun. No? Wala sa JF nun, di ba? Wala sa JF. Thinking nila is ganon. Tapos pag dumating yung time na wala naman pala ako mapapala, huwag na lang. Di pa tayo sa iba. Baka may mapala tayo sa iba. No. Minsan po mali yung mga ganong thinking. If we choose to serve the Lord, so forever po yun. Serve, and serve. Whatever happens. At marami pa tayong natutunan sa mga bagay na yun. Sa istorya po ng mga kapatid, yung mga nakita po natin, mga nalaman po natin, matututo po tayo doon. And we need to serve the Lord wholeheartedly. No? So, if you're in GFCM North York and not serving the Lord yet, no? Kung mga regular attendees lang po tayo, saan mo gagawin natin? Simula na po tayo by attending so. Hindi ko alam kung pwede pang umabol sa so Pero bata if we decided to serve the Lord, no? Hindi pa tayo nagsiserve at meron tayong mga bagay na gustong gawin at tinatawag tayo ng Lord dahil sa katuroan na ito, mag-attend po tayo ng so. Yun po yung pinakauna nun yung character formation. No? And then if you are serving already, no? Serve na tayo, ginagamit na tayo ng Panginoon. No? Serve more and do it wholeheartedly. Baka mamaya hindi wholeheartedly yung pagsiserve natin. Tarinig natin preaching na to, Lord, I'll serve you more wholeheartedly. Totoo na po ito, Lord. No? And to all those serving and keep on struggling, maaaring nagsiserve tayo, pero nag-struggle pa rin tayo. At parang may mga hinahanap pa rin tayo. Do not stop. Continue to serve. No? Hold on to the Lord and He will help us. Huwag po tayo titigil. Marami po tayong mga balakid na dumadating, no? Review lang po natin yung preaching. No? Review lang po natin. Tingnan natin kung ano yung mga natutunan natin. Meron naman pong recording to. Alamin natin ano pa yung mga dapat na gawin. Pero wag po tayong titigil. Hold on to the Lord and He will help us. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon, mga kapatid, kasi kahit na anong sitwasyon, no, nakakapag-serve pa rin tayo. At maging sa ating mga pag-aawitan, no, kahit na ganitong pagkakahiwalay tayo, sana nakapanambahan tayo. Amen? Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. And let us serve Yahweh wholeheartedly. Sabihin mo natin lahat. Let us serve Yahweh wholeheartedly. Salamat po, mga kapatid. Pagpalain po, GFCM North York.